Kumusta mga Kanoisy? Welcome back to our YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, usapang politika na naman tayo. So ang video ito, mula kay The News Board. So meron itong pamagat na kakapasok lang na bigla na PBBM Duterte nalantad tunay na traidor. Grabe, agent ng China tanggal. Diyos ko, day. So yun men, bago natin simulan The News Board, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So mga Kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang na bigla na PBBM Duterte nalantad tunay na traidor. Grabe, agent ng China tanggal. Hinihingal ako min kasi may nagko-comment kasi na parang nasasali yung yung hininga ko dito. So pinipigilan ko, hinihingal ako. Baka matsugi ako nito Di talaga may iwasan Tapos yung mic natin is lang siya. So again, The News Board Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. So pasensya na sa mga buga ng ilong natin. Yung ilong kasi natin minsan na nadadagit ng mic. Tuloy. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos umusok sa galit ang mag-amang Duterte dahil sa pagkakasiba bilang miyembro ng National Security Council, abay to the rescue ang puganting Maka Duterte at hinahamon pa ang Pangulong Marcos kung talagang may tapang ito. Puganting Maka Duterte? Sino ba yan? Ang Vice Presidente at ang dating mga Presidente bilang miyembro, dati po kasi yan. Late ko lang na-realize si Harry Roque pala yung nito ni The News Board. Okay. Kasi parang balita natin sumiba to, di ba? Sa National Security Council, kasama ang Vice President. Walang politika-politika dyan, no? Well, ang aking naiisip, hindi seguridad ng bansa ang pinag-uusapan doon. Seguridad ng Marcos regime at yung posibilidad na dapat palitan ng Tambaluslos ang susunod na Presidente. Dahil kung ako si Tambaluslos, matapos kong busugin ang mga congressman, ay nako, bubuyuin ko ang Marcos Jr. Mag-martial law. Actually, parang hinahanapan lang nila ng butas yung administration ngayon na itong si Tambaluslos daw, I think si Speaker yung pinatutunguhan nila dyan. Pero I think hindi naman talaga mananalo si Romualdez. 'Di ba? Kasi I think siguro hindi naman siguro sa pangano, pero I think hindi pa siya mananalo as a president talaga. Baka ilang years pa yung kailangan niyang i-google dyan sa politika Kaya, pag nangyari po yan, tignan nyo kung ano nangyari ngayon sa South Korea. Yun ang ginawa ng Presidente. Mas mapapabilis po ang pagtalsik ni Marcos Jr. pag kayo nag-martial law. Guaranteed po yan. Buwelta naman ng isang pro-impeachment laban kay martial law. Guaranteed. Paano naging guaranteed? Hindi na nga magawa-gawa yung di ba? Inday. Abay, good moves. Nasibakin si Inday dahil hindi lang banta sa Pangulo, kundi mga pro-China ang mga Duterte. Tapos, mga top secret plan ng gobyerno, ibibenta lang sa China. Di naloko na. Diyan sa grupo na yan ng National Security Council, may briefing dyan. Nagkakaroon dyan ng National Security Briefing. Ibig sabihin, pinapaalam dyan sa lahat ng membro niyan kung ano yung sitwasyon ng national security para mag-come up sa mga importanteng desisyon tungkol sa national security. Halimbawa, itong usapin ng China, lalo pa ngayon, umiinit ang issue sa China. Bibili tayo ng mga missiles, ngayon kinukontra ng China. Pangalawa, paulit-ulit itong mga banta ng kudeta, mga pag-aalsa ng military, retired na mga military at PNP officers, nagbabanta. Ito din yung nakakalungkot kasi syempre yung galawan kasi ng kabila more on pro-China yung mga atake nila. 'Di ba? Like, kahit siguro makipag-argue ka ng mga DDS or whatsoever, kapag ka tinatanong ka kung ano yung take nila dyan sa WPS or sa agawan ng teritoryo, sasabihin lang nila, hindi natin kaya yung China. 'Di ba? Same as lang din sa presidente na sinusuportahan nila. So anong gusto nilang mangyari? Ibigay na lang natin yung teritoryo natin? Kahit na alam naman talaga natin na 100% sa atin yung teritoryong yan. 'Di ba? Napapatalsikin si PBBM. Ngayon ay may impeachment si Sara Duterte. Kung lumabas ang warrant of arrest ng ICC, may implication din yan sa national security kasi baka gumalaw ang mga supporters ng Duterte. So ibig sabihin, maraming mga usapin sa national security sa darating na araw na mai-involve mismo ay si Sara Duterte at si Digong Duterte. So limbawa, pag-uusapan yung issue ng China, lumalalim na usapin yan. Papaupuin mo ba si Sara Duterte at si Digong Duterte doon? Mga pro-China yan. Ngayon, kung magbe-briefing tungkol sa China, baka invitan pa dyan ang kaalyado ng Pilipinas, ang Amerika, may representative yung Amerika. Ngayon, nandun si Sara Duterte, nandun si Digong. Paano kung ipaabot nila sa China yon? Magiging katawa-tawa ang National Security Council kung nandyan si Sara, si Duterte, tapos ang pinag-uusapan mo, yung threat ng China. Tuloy matagal na yan.
Tama. Nakuha yung punto. 'Di ba na tama nga naman. Ilalagay mo sila sa national securities kasi yun nga, dating presidente tapos vice president. Paano nga naman kung lantaran na nga yung pagiging pro-China nila, what if yung Pilipinas at Amerika may meeting, may usapan sila. So, pwede nilang i-leak yun. Alam naman natin na dito sa Pilipinas, may mga Chinese spy na tayo. Biruin nyo, pati sa Coast Guard, napasukan ng mga espiya, di ba? When yun? Nung panahon. Di ba? Nung panahon nila. Sinasabi kay PBBM na yan si sila Sara Duterte at Digong Duterte, threat yan sa national security kasi mga pro-China yan Malinaw naman yan. Pag natuloy ang impeachment, Agree. yung mga pro-Sara, mga pro-Duterte, gagalaw yan. Ngayong pa nga lang, hindi pa na-i-impeach si Sara, maingay na yung mga retired na military at PNP officers. Di ba? Maingay na sila. Nananawagan na sila ng pag-aalsa daw, people power daw. Ngayon, magmi-meeting ang national. Pero I think hindi nila magagawa yung dati na people's power, man. Kasi wala silang basihan Yung basihan lang naman nila is, yung pagiging sobrang pag-idolize nila sa past administration. 'Di ba? Like, for sure kayo din naman, mababasa nyo rin naman or makikita nyo rin naman na sobrang iniidolo nila yung past administration to the point na kahit ano yung sasabihin nila, susuportahan nila. 'Di ba? Like for example, yung sa confidential funds. Positive sila na parang hindi ginawa ni Sara yun or whatsoever. 'Di ba? Yung sa usaping China Sea, dahil, nakipag-agree sila na magkaroon ng gentleman's agreement, no say din sila doon kasi yun yung sinusuportahan ng idol nila 'Di ba? Na makipag-gentleman's agreement. Kasi ako, me myself din guys, napaniwala din ako dati na nung time na nakipagkaibigan si dating Pangulong Duterte sa China. Naniwala din ako sa sinasabi niya dati na parang kailangan natin kaibiganin yung China kasi wala tayong kalaban-laban. War talaga kung war. Something like that. So parang na-blind tayo dun sa part na meron na palang gentleman's agreement. Pero ikaw, kung aanalisahin mo ng mabuti, 'di ba? Na parang yung gentleman's agreement nyo, hindi i-repair yung BRP Sierra Madre, something like that. So, anong mangyayari nun? If ever mabulok na yung BRP Sierra Madre, wala na yon. Wala nang existence yung BRP Sierra Madre. Ano yung next na mangyayari doon? Wala na tayong rason para pumunta pa doon. 'Di ba? Ngayon pa nga lang na nandyan yung BRP Sierra Madre, hinaharang tayo ng China kasi yun nga, nilalabag daw natin yung territory nila. 'Di ba? Kaya pahirapan tayo resupply ng mga mga pagkain or whatsoever na kinakailangan sa BRP Sierra Madre. What more na lang kung wala na talaga yung BRP Sierra Madre. 'Di ba? So, malinaw na yun na parang ibinigay na talaga natin yung territory natin. Kasi yung China, mas may reason na sila kung harangin nila tayo. Kasi, halimbawa ganyan, tatambay lang tayo doon. 'Di ba? Kasi yung BRP Sierra Madre, parang base na natin yun doon So, malaking impact yun, Malaking impact yun. Ewan ko talaga sa taga-kabila, sobrang manghang-mangha talaga sila to the point na yung mga mali hindi na nila nakikita National Security Council, nag-uusapan ang threat na maaaring idulot ng impeachment ni Sara. Tapos nandun si Sara Duterte, tapos nandun si Digong Duterte kasi member sila ng National Security Council. Ang isa pa dyan, ay nagbanta na si Sara sa presidente. Hindi niya naman pinagsisisihan daw yon at hindi niya naman sinabing hindi niya nga sinabi yon. Yung sabi ni Sara, ipapapatay niya ang presidente kapag may nangyari sa kanya. Seryosong banta yan. Hindi dapat baliwalain ng presidente ang mga threat na ito. So hindi talaga dapat baliwalain. Baka time will come yung National Security, bulol. Baka next time yung National Security Council na talaga yung pagbantaan nila. Nako, naloko na. Pwede yan na baliwalain ng presidente. Dapat umaksyon. Ito yung isang bagay na magandang aksyon ng presidente. Siguro naghahanda na ang presidente na kung matuloy ang impeachment ni Sara, magiging magalaw lalo itong mga DDS. Weak pa rin ba si President? Mga DDS, umpisa pa lang yan. Ayon naman sa dating senador, Weak pa rin ba? maganda ang ginawa ng Pangulo na sibakin ang mag-amang Duterte sa NSC. Pero ang talagang dapat gawin ng Pangulo ay i-impeach si Sara at pabagsakin ang mga Duterte para maging maayos na ang bayan. Ang kailangan niyang i-address muna yung existential problem of the Dutertes. Kasi the Dutertes can really bring the whole house down. Di ba? Kahit na anong policy reforms ang gusto mong gawin, kung patatalsikin ka na sa pwesto, di wala na rin. Di ba? Yeah, that's one. Kailangan i-address yan. So titignan yung mga destabilization information. Make sure that all these
areas are covered na walang mag-iisip or gagalaw ng hindi maganda. So yon mga kababayan, galit na galit itong mga alipores ni Duterte. Bakit daw tinanggal itong si Vice Presidente at yung iba pang mga dating presidente na miyembro ng NSC? Abay, wala naman pong plastikan. Yung si Tama, kahit naman siguro grade 1 alam na kung bakit pinatalsik ang mga Duterte or yung past presidents sa NSC, di ba? Ikaw ba naman parang sobrang napaghahalataan kang pro-China tapos gusto mo ilagay ka pa sa National Security Council? Ano yun? Parang sinabing dahilan ng palasyo. Anong sabi? Hindi na nga relevant si Vice Presidente. Gets nyo naman siguro yon kung bakit hindi na relevant. O sa mga DDS na nagtatanga-tangahan na naniniwala na dapat andun ang Vice Presidente sa NSC. Ay hindi ho. Bakit nyo naman po ilalagay yung Vice Presidente doon? Sa usapin ng seguridad ng ating bansa. Siya mismo ang banta. Pinagbabantaan na yung Pangulo Siya po ang simbolo ng taong bayan. Isipin nyo yun, no? Pinagbabantaan ng isang Vice Presidente. Isipin nyo to mga kababayan. Nung panahon ni Duterte. Ganyan na ganyan din ang ginawa niya kay Vice Presidente Leni Robredo. Nung gawin niyang drug Caesar, hindi po ba? E di syempre tuwang-tuwa yung mga dilawan that time kasi magkakaroon ng parang relevant na posisyon itong si Vice Presidente Leni Robredo. Tapos anong ginawa? Biglang tinanggal na walang kaabog-abog, walang karason-rason. Tinanggal mga kababayan, pinahiya po on national TV, sa social media. Kasi pagkatanggal niya, ayun, binanatan ng mga DDS mouthpiece kung ano-anong paninira ang ginawa. Kaya siya protector daw, tulad ni dating Senador Laila de Lima. May narinig ba kayo kay VP Robredo? Nag-iyak-iyak ba siya? Nanggulo ba siya sa gobyerno ng Duterte? Hindi. 'di ba? Sobrang laking pagkakaiba din talaga. Actually, wala naman akong ano doon dati kung yun nga pinatalsik nila si BP Robredo. Pero kapag sila na yung ginawa ng ganyan ngayon, parang grabe, parang indang-inda nila yung sakit. Like ganito yung gawain nyo dati, tapos kapag kayo ginanito, parang kini-question nyo kung bakit ginaganyan kayo. 'Di ba? Nakakaaning. Tapos yun nga, sinasabihan nila weak leader yung Pangulo, tapos ramdam na ramdam nila yung sakit, nanunuot yung sakit nila, like nag-iiyak talaga sila. Po, nanahimik lang siya. Hinayaan niya na yung pambabalahura ng mga Duterte sa kanya at sa bayang Pilipinas. Ngayon naman, na lahat ng ginawa nila ngayon ay bumabalik sa kanila. Tingnan nyo, nagmamakaawa, paawa effect, na kunwari sila pa yung kinakawawa, sila yung binabalahura, sila yung ginigipit. Samantalang kitang-kita naman kung sino talaga yung panggulo sa bansa natin. Isa pa mga kababayan, alam naman natin na itong mga Duterte pro-China, yung tae nila ipinahid sa iba. Ganyan ginawa nila. Kay De Lima, kay Trillanes, kay Robredo, dami salat po ng dilawan mga baho ng mga Duterte ipinahid sa iba. Pero ngayon, lumabas. Sino ang tunay na maka-China? Di ba? Mga Duterte at yung mga alipores niya na nasa Senado. Hanggang ngayon mga kababayan, hanggang ngayon, sino po ba yung matapang? Yung matapang na nagbubunyag sa lahat ng baho ng mga Duterte? Hindi po ba si dating Senador Trillanes? Kaya nga sa isang interview, anong sabi niya? Ang tunay na nagtraidor sa Pilipinas ay mga Duterte. Doon pa lang mga kababayan doon sa sinabi niyang yon. Actually, kung hindi ko rin binuksan yung isipan ko about dito, hindi din ako magiging aware. Actually, doon talaga nagsimula siya sa Pogos na parang doon yung pinaka-eye-opener ko. Kasi nung sa confidential funds, parang pinanghawakan ko. Iba kasi kapag mag-i-explain yung mga alipores nila, like sinasabi nila na confidential funds nga, di ba? Bakit pa ipapaalam confidential funds nga, di ba? So, something like that. So, ako parang, confidential funds, Pero syempre, nung narinig ko na yung sa kabilang side na parang, syempre, kahit confidential funds yan, kung gusto mo talagang malinis yung pangalan mo, di ba? Sasabihin mo kung paano nangyari or paano biglang nawala yung perang yan. Di ba? May kalakip na mga ebidensya. Hindi tulad ng mga Duterte, mga peking ebidensya, ang ibinabato, lalo na kay dating Senador Laila de Lima, pinakulong. O bakit ngayon? Nakalaya. Dahil ang totoo, wala Walang kwenta yung mga ebidensya na binato sa kanya Mga paratang, nagawa-gawa lang. Ano yung kadramahan nila dati sa Senado? May paiyak-iyak pang to si Bato para lang ma-justify na totoo yung sinasabi. Sabay babanatan ng mga vloggers nila sa social media na paninira. O ano nangyari sa ABS-CBN? Sila, mahilig silang kumontra dati. O yun, pinasara. Yung ibang mga network na nahimik. Pansinin nyo po, lahat po ng ginawa nila, bumabalik din sa kanila. Yung pagpapasara nila sa ABS-CBN, anong balik nun sa kanila? Pinasara din ang SMNI. O yung pagpapatanggal kay Leni Robredo dati sa bilang drug Caesar, o eto naman ang balik sa kanila. Tinanggal din sila bilang National Security Council member. Yung binabat. Grabe, parang ngayon ko lang na-realize yun na parang nga pala to, kanang talaga. Parang get back or parang revenge. Grabe. Yun nga lang, ang sad part nito, halimbawa ganyan, ano ba yun? Yung sa ABS-CBN, napatanggal nila. Tapos ngayon, yung SMNI natanggal. Tapos syempre, yung ABS-CBN parang may nakita kong mga balita na parang ibabalik nila yon. So yung SMNI, mag-iintay pa sila ng nun. Mag-iintay pa sila kung
may mabalik na naman na mga Duterte next year. Diba? Para mabalik din yung SMNI. Ang gulo ng politika. Ito nila dati na drug protector, itong si Dilima. O sino ba ngayon yung drug protector? Hindi ba sila? Ayon mismo yan sa Quadcom. Sino ba nagpapasok ng sugal? Hindi po ba sila din? Sino po ba yung mga ninong ng Pogo? Hindi po ba mga kakampi ni Duterte? Yung dating pinagmamalaki nila na sila ang susi para masugpo ang droga sa Pilipinas. Nako. Abay, mababalitaan mo, sila pala yung nasa sentro ng pinakamalaking sindikato dito sa Pilipinas. Grabe. Antindi, ano? Ganyan tayo binudol ng mga Duterte. Kaya sa mga DDS dyan, huwag nyo nang ipagpilitan. Huwag nyo nang ipagpilitan yung mag-amang Duterte. Sama nyo na si Liit Gloria na ibalik bilang mga miyembro ng National Security Council. Hindi ho, dahil hindi ho papayag ang taong bayan. Lalo na ngayon. No? Tinanggal na nga dahil hindi nga relevant. Tapos, So kayo guys, kung kayo yung tatanungin, karapat dapat lang ba yun natanggalin sila sa NSC? Comment down below your opinion. at China pa, pag-uusapan nila yung kapayapaan ng ating bansa. Sino yung mga threat sa seguridad natin? Tapos awkward moment, no? Nagmi-meeting sila tapos nandun yung tatlo. Di ba? Kaya dapat lang tanggal na. Hindi relevant Kaya para sa mga kapatid namin, kapwa Pilipino namin na DDS, sige lang po, kung sa tingin ninyo, tama yung pinaniniwalaan ninyo, tama yung pinaglalaban ninyo, sige po, sumama kayo at lumabas kayo at ipaglaban yung paniwala ninyo. Pero, isipin po ninyo mabuti, kung yang sinasamahan ninyo ay sila ba ang pasimuno ng kapayapaan o sila ang pasimuno ng gulo dito sa ating bayan? Malinaw naman po mga kababayan, sino po ba yung mainitin ng ulo? Sino po ba yung laging nagbabanta? Hindi lamang yung Hindi naman sa parang hinuhusgahan talaga natin sila agad, ano. Pero syempre, mas maganda kasi kung harapin nila yung mga ibinabot sa kanila. Ang problema kasi sa kanila, nagsisitago sila. 'Di ba? Ayaw nilang harapin. Like nung kay Kibuloy, biglang takbo. Tapos ngayon naman ito si tawag diyan, wait lang, na-loading ako. Si Kibuloy, takbo si Harry Roque. Kalimutan ko pa talaga 'yan, Parang hindi kasi irrelevant si Harry Roque. So, wala. Ewan ko, nagsisitakbo sila. I don't know lang, men, if ever this coming 2025 kung hindi manalo si Senator Bato as a senador. Ewan ko lang kung magtatago din ba 'yan. Kasi sabi niya magtatanim siya ng kamote. Grabe, sobrang light naman na punishment nung magtatanim lang ng kamote, 'di ba? mo nila. Kahit mismo yung mga alipores niya, yung mga retired captain, ang tindi, di ba? Galing sa mga bunganga nila kung paano magbanta. Sa tingin ninyo, yan po ba ang tama? Again, mga kababayan ko, may mga anak po kayo, may mga kapatid, may mga magulang, may mga kaibigan. Yan po ba ay pinagmamalaki ninyo? Iiwan ko na lang po sa inyo yung katanungan na yan. Grabe si The Newsboard, iniiwan ang katanungan. So yun lang naman mga kanoisis. So again, ang video nyo ay mula kay The Newsboard. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, men. Kita nyo naman yun. Diba? Malinaw pa sa klaro yun na parang, talaga, sila lang din. Medyo may pagulat-gulat move pa sila, diba? Na parang, bakit nyo ba kami tinanggal sa NSC? Pero sobrang napakalaking impact nun, di ba? Na parang, lantaran kayo na pro-China. Though hindi naman sa, talaga. Pero parang yun na lang din kasi yung maitatawag natin sa kanila Kasi, syempre, meron silang gentleman's agreement sa China. So, ano bang matatawag nyo dyan? Pro-Philippines pa rin ba yan? Di ba? Si BP Sara, nung tinatanong siya kung ano yung opinion niya about sa pangbubuli, panghaharas ng China, no comment siya. May pabigay-bigay pa siya ng mensahe sa China. Tapos yung Pogo, pinapalakas nila. So ano bang iisipin nyo ng ganyan? Hindi ba mga lantarang pro-China yung mga yan? Sige, kahit sabihin na lang natin na hindi talaga sila literal na pro-China. Pero alam nyo yung favor ng mga, yung mga decision nyo is more on pumapanig sa China. Di ba? Ano bang iisipin ng taong bayan sa inyo doon? Tama naman yung sinabi dito sa video, di ba? Na parang, what if Philippines, America, nagkakaroon sila ng meeting, tapos may mga usapan sila doon na hindi na sana pwedeng lumabas pa. Tapos nandyan sila. Alam nga namang hindi nila sabihin sa China yan. Or baka sila mismo yung makikipag-argue doon na parang wag niyong ganyanin yung China. Wag niyong ganyanin yung China. Napakapangit, 'di ba? Nag-National Security Council ka pa kung hindi mo naman pala kayang panindigan ang 100% support para sa bansa mo.
So yun lang naman. Kayo guys, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. And then, yeah, that's it. So again, the news board, original video link in the description box below. Tapos syempre, our YouTube channel, Filipinoise. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So that's it. Thank you so much for watching. Filipinoise is out.